Sa gitna ng matinding ulan, nasunog ang isang construction barracks sa Malolos, Bulacan, pasado alas 11 na umaga kanina. Natupok ang mga PVC pipe, kawad at mga pintura sa loob. Ang mga tauhan ng BFP at PDRRMO kinailangan ng gumamit ng oxygen aparatos sa sobrang kapal ng usok. Idineklara itong fire out bago magtanghali. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. May ambulansya ring rumesponde sa kabutihang palad. Wala namang napaulat na nasaktan. Magandang hapon po. Nagkabaha sa ilang parte ng Rizal matapos ang biglang buhos ng ulan kanina umaga bunsod ng mga thunderstorm. Inulan din at binaha ang isang barangay sa Marikina at tumambad ang problema ng mga bara sa kanilang imburnal na sila nang nagtanggal. Mula sa Antipolo City nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, Pia, maaliwalas na ang lagay ng panahon at wala na ring pag-ulang nararanasan dito sa Antipolo City pero kaninang umaga. Ilang lugar nga sa probinsya ng Rizal ang binaha dahil sa malakas na ulan. Kuha ito ng isang motorista na dumaan sa hanggang gutter na baha sa ilang bahagi ng Cainta, Rizal dahil sa biglang buhos ng ulan kaninang umaga. Ang ilang sasakyan napilitang tumawid sa mga binahang bahagi ng kalsada. Halos umabot na sa binti ang bahang ito sa bayan ng Montalban dahil din sa lakas ng buhos ng ulan. Bukod sa mga iyan, nagdulot din ng masamang panahon ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa E. Rodriguez Avenue at Sumulong Memorial Circle Road sa Antipolo at sa Ortigas Avenue Extension at Taytay Diversion Road. Agading humupa ang baha matapos tumila ang ulan. 2 beses naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa na kasama ang malaking bahagi ng probinsya ng Rizal. Una ay kaninang bago mag alas 11:30 ng umaga at sumunod ay nitong 1:30 ng hapon. Apektado rin ng ulan ang Marikina, nakatabi lang ng Rizal. Sa barangay Malanday, bumaha sa ilang lugar at pinasok ng tubig ang ilang bahay. At nakunan pa nila ang pag-aalis ng maraming baras sa kanilang imburnal. Marami sa mga nakuha ay mga tipak ng simento. Meron ding mga basura o kaya'y tuyong dahon. Hinaing ng mga residente ang mabilis na pagtaas ng baha sa lugar kahit na mahina lang ang ulan. Nananawagan sila sa barangay na aksyonan ang problemang ito sa kanilang lugar. Pia, Ivan, nagpunta tayo kanina sa tanggapan ng PDRRMO sa Rizal para alamin ang mga aksyong ginagawa nila kaugnay sa pagbaha sa ilang lugar dito nga sa probinsya ng Rizal. Pero wala yung authorized na magbigay ng panayam sa atin. Pero ayon sa PDRRMO, mabilis namang humupa ang baha matapos tumila ang ulan kanina. At yan ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. 2 hanggang 3 bagyo pa raw ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon po yan sa Pag-asa, kaya dapat po maging alerto sa epekto niyan kasama ang baha. Gaya ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil po sa ulang dala ng thunderstorms. Nakatutok si Nico Wahe. Biglang buhos ang ulan magtatanghali kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Quezon City, pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat ang naranasan. Ang ilang riders napilitan tuloy sa milong. Bumuhos din ang ulan sa Santa Mesa sa Maynila, kaya ang daloy ng trapiko bumigat. Sa ilang bahagi ng Pinagbuhatan Pasig, bumaha rin dahil sa lakas ng ulan. Thunderstorms ang nagdulot ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila kanina, ayon sa Pag-asa. Ang mga pag-ulang dala rin ng localized thunderstorms ang naramdaman sa Tagoloan, Misamis Oriental mula pa noong Huwebes. Kaya ang paaralang ito pinasok na ng baha. Mauna ni siya karon ang among room. Tulong-tulong muna sa paglilimas ng tubig ang mga estudyante at guro. Ayon sa school head, bukod sa malakas na ulan, nagpapabaha rin ang naging epekto sa kanila ng drainage system ng ginagawang konstruksyon doon para sa karagdagang classroom. Para mapigilan ang pagbaha, nagbigay na ng lupang panambak ang ilang stakeholders. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo pa ang inaasahang papasok ngayong Hulyo. At sa nalalabing buwan naman ng 2025, 10 hanggang 18 bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa. Pero hindi raw sinlakas gaya nung nakaraang taon, kung kailan may pagkakataon na 6 na sunod-sunod na bagyo ang pumasok sa bansa mula Oktubre hanggang Nobyembre. Ang ilan ay nasa typhoon at super typhoon category pa. Pero wag daw magpakampante dahil magdadala pa rin ng mga papasok na bagyo ng mga pag-ulan at malakas na hangin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.
Dalawang nasawi habang 5 sugatan sa pagguho ng ikalawang palapag ng ginagawang warehouse sa Bulacan. Pahirapan ang pagsagip sa kanila. Nakatutok si Jamie Santos. Napuruhan sa kanang binti ang lalaking ito na nasa ospital. Isa siya sa 7 tauhan ng industrial compound na sakop ng Bustos at Pandi sa Bulacan, kung saan gumuho ang ikalawang palapag ng ginagawang warehouse kahapon. Bukas daw po pero naka-stress. Nasa ilalim ako eh. Nakabaluktot ako dun eh. Nakabaluktot. Sumisigaw na lang ako eh. Nakakatawa lang ako eh. Nakakalit. Ayon sa PDRRMO ng Bulacan, 5 ang sugatan na agad na isugod sa ospital. 2 ang nasawi kabilang ang foreman. Sabi ng PDRRMO, nahirapan ng mga rescuer na makuha ang kanyang katawan dahil sa bigat ng bumagsak na bahagi ng konstruksyon. Katuwang ng PDRRMO Bulacan sa operasyon ang MDRRMO ng Pandi, Bustos at Baliwag, gayon din ng BFP Bulacan at PNP. Unfortunately, yung dalawa ay talagang napailalim dun sa mga slabs at dun sa mga beams. Bumagsak talaga. In fact, yung foreman nito, nakita talaga natin na talagang natamaan ng beams talaga ang nagpahirap sa atin. Naipagbigay alam na sa mga kaanap ng foreman ang nangyari. Nakikipag-ugnayan pa ang mga otoridad sa iba pang pamilya ng mga biktima. Tukoy na raw ang may-ari ng warehouse at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Sumabay sa maulang panahon sa Metro Manila ang pagsagupa sa sunog sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong na umabot sa ika-4 na alarma. Nasa 9 na ang pamilya ang nasunugan ayon sa lokal na pamahalaan. Nakatutok si Von Aquino. Sa gitna ng buhos ng ulan kaninang pasado alas 11 ng umaga, sumiklab ang sunog sa Block 27 Welfareville Compound, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Tinatayang mahigit 200 bahay ang natupok. Ang ilang bumbero pati mga residente umakyat sa mga bubong para apulahin ang apoy. Ang ibang residente nagkumahog sa paglalabas ng kanilang mga gamit. Gumamit na rin ang mga residente at bumbero ng tubig mula sa estero para sa pag-apula. Ayon sa BFP Mandaluyong, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Medyo malakas po kasi yung hangin, ma'am. And also yung mga bahay po natin is more on like mga kahoyero lang din po, kaya madali pong kumalat yung apoy. Gumamit na rin ang BFP ng drone sa kanilang operasyon. We approach yung fire incident, ma'am, medyo mahirap kasi puro alleyway yung yung point of entrance natin, alleyways, mga iskinita. So hindi kayang pasukin ng truck, kailangan natin maglatag ng sobrang daming hose para lang makapasok. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Wala na rin na akong naisalbang gamit. Kahit mga damit lang po, para malaking tulong na po sa amin yun. Nasugatan naman ang residenteng si JV Morales sa kamay dahil sa paghahakot ng gamit. Isinugod pa sa ospital ang kanyang inang may karamdaman. Naamoy na lang po namin biglang may usok ng kuryente. Tapos bigla ang lakas po ng apoy eh. Ang ilang residenteng nasunugan nanatili muna sa kalapit na paaralan habang ang iba pang nagsilikas. Naupo na muna sa tabing kalsada. Ayon sa BFP, 3 ang nagtamo ng minor injuries. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 3.3 million pesos ang halaga ng pinsala sa sunog na idineklarang fire out bandang 3:49 ng hapon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Ayon sa Mandaluyong City LGU, inihahanda nilang isang bagong permanent evacuation center. At may ibibigay rin daw silang financial assistance. Nangangamba ang mga residente sa Pagudpud sa Ilocos Norte dahil sa masamang panahon. Hindi pa rin kasi naayos ang seawall doon na nasira ng bagyo noon pang nakaraang taon. Mula sa Ilocos Norte, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Ivan, buong araw maulan dito sa Ilocos Norte. Dito sa Pagudpud ay hindi naman malakas yung ulan pero hindi pa rin makapalaot yung mga mangingisda at nangangamba rin yung ilang residenteng nakatira sa tabing dagat. Sa Lawag City, malakas na ulan at hangin ang naranasan ngayong hapon. Inulan din ang ilang lugar sa karatig probinsya ng Isabela tulad sa lungsod ng Ilagan.
Nakataas pa rin ang bangka ng mga mangingisda sa Barangay Poblasyon 1, Pagudpud, Ilocos Norte. Mataas pa rin kasi ang mga alon dahil sa masamang panahon. Kaya 4 na araw nang hindi pumapalaot si Ferdinand. Medyo naman sa malakas ng dagat, wala talagang hanap buhay namin. Kung hindi pwede sa dagat, ma'am, kung may magpapaluto, nagluluto din ako, ma'am. Kahit wala ng wind signal dito dahil sa bagyong Bising, buong araw maulan at makulimlim. Kaya may mga residente pa rin nangangamba dahil hindi pa rin nagagawa ang seawall na sinira ng bagyong Marce noong nakaraang taon. Kapag talagang masama yung panahon, yung mga alon dito umaabot kung nasaan yung mga bahay. Kaya ngayon na hindi pa natatapos yung konstruksyon ng seawall, talagang nangangamba yung mga residente dahil wala silang proteksyon. Yung alon, unti-unti inaano ditong mga itong mga buhangin at saka mga bato. Kaya alala kami talaga. Panawagan po lang namin, ma'am, sana yung kontraktor na gumawa nito dapat bilisan na para mawala yung kaba namin na saka kawawa kami dito . Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pagudpud, ginagawa nila ng paraan para mapabilis ang paggawa sa seawall. There are hindrances naman po kasi during the construction. Siyempre po, alam naman po natin, yung area po natin is kahit maulang pong bagyo, ay may nakakaranas din po kami ng mga malakas na pag-ulan, pagtaas po ng alon, paglakas po ng dagat. Kaya minsan po medyo nade-delay po yung construction po doon. Tinututukan ng LGU ang monitoring sa nasa 1,000 pamilyang nakatira malapit sa seawall. Nakahanda raw ang LGU na agad magpalikas kung kinakailangan. Yun po yung unang advice na po sa amin during the PIDRA po na i-identify yung mga critical area to closely monitor po yung situation nila during yung bagyo. And isa nga po dito, yung area na yun. Hindi kinailangang lumikas ng mga taga-Pagudpud dahil hindi naman nakaranas ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya tumuloy rin ang ilang turista. Nag-expect po kami na sunny po sana. Yung families namin nagulat. Actually, nung tinanong ko rin sila, parang ayaw talaga kami papuntahin kasi nga may bagyo. Pero sabi namin, i-push na natin to kasi minsan lang naman. Nananatili namang naka-alerto ang LGU ngayong tag-ulan o kung lalo pang sumama ang panahon sa mga susunod na araw. Kahapon po, nag-conduct po kami ng pre-disaster risk assessment meeting. Natalakay po namin yung mga iba't ibang resources po, ready available resources na meron po yung local government unit and yung preparation po ng mga ating personnel in case of disaster. Sa Benguet, nagpapatuloy ang clearing operation sa Camp 3 Sitio Akupan, Barangay Virac, Itogon kasunod ng landslide. Minamadali na ito dahil pinangangambahan ng posibleng panibagong mga pagguho dahil sa ulang dala ng habagat. Mag-evacuate na yung mga tao. Sa dami ng ulan na parang nakikita na namin na marami pang bababa na mga tubig at saka boulders, bato. Ininspeksyon ang mga tirahan ng mga residente at tinukoy ng LGU ang mga lugar na magsisilbing evacuation center. Apektado rin ang mga pananim sa kabayan at bugya sa Benguet, partikular ang cauliflower at repolyo. Ivan, balik tayo dito sa Ilocos Norte. Ayon sa PDRRMO, patuloy silang nakaalerto at nagbabantay. Sa ngayon, wala pa raw na itatalang pagbaha o pagguho ng lupa sa buong probinsya. Ivan? Ingat, maraming salamat, Darlene Kai. Tinupok ng sunog na umabot sa ikatlong alarma ang mga bahay sa isang barangay sa Sampaloc, Maynila. Itinuturo ng ilang residente ang isang lalaki na bago ang sunog ay nahuli umanong iligal na nagkakabit ng kuryente. Nakatutok si Jonathan Andan. Tinupok ng sobrang laking apoy ang mga bahay na gawa sa light materials sa Barangay 581 Sampaloc, Manila kaninang umaga. Nasa tabi lang ito ng highway at mabilis na respondihan ng mga bumbero. Umabot ng ikatlong alarma at mahigit 1 oras bago naapula ang apoy. Pwede magtanong, ano na iligtas nyo? Ito lang po, wala na. Wala kaming damit. Mayor, tulong naman. Ang dami namin nasunugan dito. Arangawa mo na, Mayor. Inimbestigahan pa po ngayon ang cause ng sunog. Mayroon pong mga kababayan natin na nagsasabi may nakita silang nag-jumper
Pero yun po ay kailangan verify natin. Ang sinasabing nagja-jumper o illegal na nagkakabit ng kuryente na videohan ng kapitan ng barangay kalahating oras bago ang sunog. Kasi sinita ko, though hininto naman niya. Opo, napagbibintangan na. Sa kanya po yung dahilan kung ba't nagkasunog po. Dinala sa barangay ang lalaki. Aminado siyang magja-jumper sana pero hindi naman daw niya naikabit ang kable kaya naniniwala siya hindi siya ang dahilan ng sunog. Hindi kayo yung dahilan ng sunog? Hindi, malayo po yun. Malayo pa. May nag-spark ba na nagkabit ka? Hindi po nakabit. Ay, hindi mo nakabit? Hindi po. Saan mo sana yung kinakabit? Sa street light. Pinakiusapan lang daw siyang mag-jumper ng isang kapitbahay dahil nahihirapan daw sa init sa bahay. Matagal na po ba kayo nagja-jumper? Minsan lang po pagka nakikiusap. Pag may nakiusap. Magkano binabayad sa inyo kapag gano'n? Minsan wala. Sa pagkain lang. Ay napakadelikado po yan kasi hindi po yan gumadaan sa ating mga circuit breaker. Mga wires na kanilang ginagamit ay hindi standard. Minsan malaki ang konsumo, maliit yung kable, kaya umiinit, yun. Sabi ni Kapitana, aabot sa 100 pamilya ang apektado ng sunog na mananatili muna sa covered court ng barangay. Dumating agad kanina ang mga kinatawan ng Manila Social Welfare Office. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Panibagong insidente ng pangakagat sa loob ng bus. Sugatan po ang isang konduktor ng EDSA Bus Carousel nang ilang beses daw siyang kagatin ng pasahero. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Kuha yan sa loob ng isang bus ng EDSA Bus Carousel sa Guadalupe, Makati City, pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ang konduktor ng bus pinagkakagat daw ng isa sa kanilang mga pasahero na hinihinalang may mental disorder. Palabasin mo na, boss. Palabasin mo. Iniinda pa ng biktimang si Ricky de Guzman ang kirot ng sugat na tinamo mula sa pasahero. Kwento niya, galing ng Quezon City ang pasahero. Pagdating sa Guadalupe, napansin daw niya na inaambahan nitong kagati ng isang batang pasahero. Nang pumagitna siya, kinagat daw siya ng lalaki sa braso at likod. Inambahan niya na nasa gitna ako, kaya ginanong ko na niskrinan ko doon sa kinagat niya ako dito. Hindi ko naman yung isang pasahero namin, gusto niya gagayan, sinipa niya yata. Siya nakasipa. Bago pa sumakay, namukhaan na raw niya ang pasahero matapos mag-trending noong Hunyo. Nangagat din noon ang lalaki sa loob ng bus ng EDSA Carousel kaya nagulpi ng ilang pasahero. Agad namang ipinaalam ni de Guzman sa mga tauhan ng Coast Guard ang insidente. Ayan na lang daw na lang ng sa DC nila na doon nakasakay sa Metroline na bus namin. Yun ang dapat yun. Kinuha nila. Pagsapit sa bus stop, rumesponde ang ilang tauhan ng SAIC at PCG kaya huminto sa pagkagat ang lalaki. Agad siyang tumakbo palabas ng bus. Nagtungo naman sa ospital si de Guzman para magpaturok ng anti-rabies. Hindi na raw siya magsasampa ng reklamo pero nagtungo siya sa barangay para magpa-blatter. Ang gusto ko lang sana, bantayan nila yung tao ng ganyan para hindi na manakit sa kapwa tao. Sabi ng pamunuan ng Baclaran Metrolink, makikipag-ugnayan sila sa DOTR para makagawa ng mga hakbang upang hindi na maulit ang ganitong klase ng insidente. We are going to talk with DOTR and SAIC and find a way para ma-prevent pa yung mga ganitong unruly passengers na makasakay at mabigyan din ng additional training program ang lahat na involved sa EDSA busway. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DOTR. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng pamilya ng PWD na nahulikam na nangagat ng konduktor sa Makati City na siya rin ang unang nag-viral na lalaki dahil sa pangangagat sa loob ng isang bus. Sa ngayon ay hindi raw nila alam kung saan siya nagpunta. Bukod dyan, wala nang ibang detalye na ibinigay ang kanyang pamilya. Halos buong araw pong maulan sa ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa habagat at trough o extension ng Bagyong Bising na ngayon nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung muling papasok sa PAR ang bagyo at ang magiging panahon sa mga susunod na araw, yahatid sa atin ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat, Ivan. Mga kapuso, kahit wala na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising na may international name na Danas, magiging maulap at maulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Lumakas at isa na nga po yung tropical storm at huli po yung namataan, 445 kilometers kanluran po ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 85 kilometers per hour at yung bugso naman 105 kilometers per hour. Posible pa po yung lumakas sa mga susunod na oras. Ayon po sa Pag-asa, pa-north-northeast na po ang kilos ito sa ngayon at kung sakali man na matuloy pa yung pagbabalik at pagpasok po ulit nito dito sa Philippine Area of Responsibility, maaari pong sandali lang yan at maaaring dito lang din po sa may gilid na bahagi ng Taiwan. Sunod naman po nito ang tutumbukin itong bahagi ng China. Posible pang magkaroon ng mga pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Habang mabagal na kumikilos ang bagyo, makakaapekto pa rin po yung trough o yung pong extension niyan, lalong-lalo na sa may extreme northern Luzon, pati na rin po yung hanging habagat o yung southwest monsoon, dito naman sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan bukas, dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon. Yung mga malalakas sa buhos ng ulan, mas ramdam pa rin dito sa may extreme northern Luzon, pati na rin po dito sa may western section ng Luzon. Kasama po dyan ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin ang ilang lugar dito sa Bicol Region. Sa Visayas naman, posible rin po ang mga pag-ulan bukas at nakikita po natin kalat-kalat po at meron pa rin mga malalakas na pag-ulan kaya doble ingat pa rin sa mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Malaking bahagi rin po ng Mindanao ang uulanin. Meron po tayo nakikita na heavy to intense rains dahil po yan sa thunderstorms gaya po ng posibleng maranasan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at ilang bahagi ng Soc-Sargen. Dito naman sa Metro Manila, posibleng makulimlim pa rin po ang panahon at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan bago po yan magtanghali bukas. Pwedeng maulit po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya magdala pa rin po ng payong kung meron po kayong lakad. Sa atin namang extended forecast para po sa mga susunod na araw, maulan pa rin po sa halos buong Luzon. Inaasahan po natin yan sa Lunes kasama sa makakaranas niyan itong bahagi po ng Metro Manila at meron pa rin pong mga malalakas sa ibang bahagi ng ating bansa. Posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan dyan po sa Visayas at ganun din sa Mindanao. Halos ganito yun po ang inaasahan natin pagsapit po ng Martes. Kaya naku mga kapuso, maging handa pa rin at mag-monitor ng rainfall advisories. Yan po muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Nagsibabaan ang mga sakay ng van na yan na nagsimula ng umusok at matapos ang ilang minuto nagliyab. Ang sasakyan na maghahatid sana ng kaganitong bangkay. Naibaba naman ang bangkay bago pa natupok ang van. Ligtas ang iba pang sakay nito, kabilang ang mga kaanak ng kargang labi. Nangyari po yan sa Amlan, Negros Oriental at base sa investigasyon, baterya ng sasakyan ang naging mitya ng sunog. Naramdaman daw noon ng driver na umiinit na ang driver's seat kaya mabilis silang chinek ang sasakyan. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Sa Peru sa South America, nadiskubre isang lumang syudad na tinatayang 3,500 years na. Ano kaya maikukwento nito sa kasaysayan ng Peru? Kuya Kim, ano na? Ito ang nahukay ng mga archaeologist sa Peru. Isang lumang syudad na tinatayang 3,500 years na ang tanda. Ang nadiskubring archaeological site, pinangalanan nilang Penico. Sa sentro ng Penico, matatagpuan ang ilang struktura na gawa sa bato at putik. Meron din itong ceremonial temples at plaza na may mga sculptural relief at clay artifacts. Ang lumang syudad umusbong pagkatapos ng Caral Civilization, isa sa pinakalumang sibilisasyon sa Amerikas. Posible din daw na isa itong trading hub na nag-ugnay sa Pacific Coast Societies sa Andes at Amazon noong 1800 hanggang 15,000 BC. Masayang pag-aralan ang ating kasaysayan dahil ika nga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
naman ang naging celebration ni pambansang Ginoo David Licauco with his fans. Tila may surprise guest din sa reunion dinner nila ng best friend na si ex-PBB housemate Dustin Yu. Sino kaya ito? Alamin sa aking chika. Nagsama-sama ang daan-daang David troops para i-celebrate ang dalawang milestones sa buhay ni David Licauco. 31st birthday niya kamakailan at isang dekada na sa showbiz ang pambansang Ginoo. Marami raw siyang learnings sa kanyang journey. I think yung connections, the people you meet along the way, dito sa showbiz, alam naman natin na marami ka talaga may meet na tao, iba-ibang tao, at kung paano mo sila pakikisamahan. And siguro like yung hard work, di ba? I mean, for a person to reach his goals, kailangan talaga yung hard work. And sa showbiz, alam naman natin na it's a long journey. Recently, nag-dinner si David with bestie and former PBB housemate Dustin Yu. At spotted rin noon, nakausap nila si Barbie Fortesa. Tanong ng netizens, anong meron? Ano to? Kasama mo si Barbie o ano bang nangyari? Kasi galing kami sa GMA kasi we had a shoot for the station ID. And then, yun, after that, I invited Dustin na magkita nga kami. So doon kami sa isang restaurant dito sa Tomas Morato. And yun, to my surprise, nandun si Barbie. Nagkataon Hindi lang. kayo magkasama talaga ni Barbie? Nagkataon lang na nandun siya. Napapaaray pa rin ang mga mamimili sa mataas na presyo ng karneng manok sa mga palengke. Ganyan din po sa presyo ng karneng baboy kahit bagyan na raw itong nagmura. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kumain ng manok. Pag mababa na lang. Hindi na raw kaya ng budget ni Janet ang manok na ngayon 250 pesos per kilo sa Murphy Market sa Cubao. Sabi nung iba nga 260 daw yung choice cut. Dapat 250. Pero ako pinarehas ko na lang yung para pagtimbang sama-sama na. Yung mga frozen, mas mababa ng 10, ganun o mahigit. Si Zenaida tila gulay na hinaluan lang ng kaunting manok ang balak sa lulutuing tinola. Pang sasahog na lang, ganun. O di kaya bibili na lang ng mga murang gulay para makatipid, magkasya. Ganito rin ang presyo sa Kamuning Market sa Quezon City. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, may mga hamon daw ang mga poultry raisers sa produksyon ng manok. Maalinsangan. Hirap kasi ang manok sa maalinsangan. Pagkatapos talaga naman nagbawas yung lokal. Gawa ng nung kasing sinundang cycle, production cycle, ay umabot ng 75 to 80 pesos per kilo ang farm gate. Yan ay kahit bumaba na raw ng halos 30 pesos per kilo ang farm gate price, kaya may mabibili na ngayong 130 hanggang 140 kada kilo sa farm. Nung mga nakaraan, sa 120, 130 na farm gate, nagto 200 to 220 ang retail, yung average. Pero ang lowest niyan, meron doon sa mga baksakan, merong 160, 170. Doon naman sa tertiary market, nasa 220 yan, baka mas mataas pa. Lalo na yung medyo talipapa na halos. Dapat yung bumalik eventually mga 200, 220. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang reaksyon ng Department of Agriculture sa pagtaas ng presyo ng manok. Nauna nang sinabi ng DA na pinag-aaralan nilang magtakda ng maximum SRP sa manok sa Setyembre. Ang karning baboy, bahagyan namang bumaba ang presyo pero mabigat pa rin sa bulsa. Sa Murphy Market mula 450 pesos kada kilo, 430 pesos na ang liempo. Ang kasing may mabibili na sa halagang 370 pesos kada kilo. Dito sa Metro Manila, napakamahal na po kasi usually babayad ka sa lahat eh. Yung pagkarga po may bayad, yung pagkatay may bayad. Sa Visayas, nakaapekto sa presyo ng mga produkto ang pagsasara ng San Juanico Bridge sa malalaking sasakyan dahil sa dagdag gastos sa pagkarga ng mga barge mula Leyte pa Samar. Sa Catbalogan City Public Market, tumaas ng 30 pesos kada kilo ang manok, 50 hanggang 80 pesos sa kada kilo ng baboy. Sana po di na patagalin pa yung pag-ayos ng San Juanico Bridge kasi palala po ng palala yung presyo. Ayon sa DA, hindi dapat maapektuhan ang presyo ng karne sa ibang lugar tulad sa Metro Manila kung saan umaabot hanggang 490 pesos kada kilo ang liempo.
May ilan na dumadaan through land travel, kaya mahaba yun. Karamihan ay shipped out at yung iba naman ay karne na dinadala from Mindanao dito sa Maynila. So walang dapat masyadong pagtaas na kagaya ng hinihingi nila na 7 pesos. Sa Agosto, magtatakda na rin daw ng maximum SRP sa imported pork. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Timbog sa Pampanga ang 2 Korean national na nagre-recruit umano ng mga kababayan para pagtrabahuhin sa Pogo dito sa Pilipinas. Isa pang Koreano ang bistado namang gumagamit daw ng Filipino identity para hindi mahuli ng Interpol. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Walang kawala sa mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang dinakip nilang Korean national sa Makati nitong nakaraang Sabado. Primary target daw nila ang dayuhan dahil may Interpol Red Notice. Na-recover din sa Koreano ang 2 dokumento na may picture ng dayuhan pero may pangalan ng Pilipino. Itong isang fugitive na nahuli natin ay nakunan natin na in possession ng isang Philippine passport. Kaya po tayo ay nakikipag-ugnayan din ngayon sa DFA upang i-verify yung authenticity nitong passport na ito kasi kiniklaim niya na siya daw ay na-naturalize. Base naman sa initial natin na investigasyon ay kung ikaw ay mananaturalize bilang isang Pilipino ay hindi ka maaaring magpalit ng iyong pangalan. So, ginamit niya lang yung Filipino identity niya upang magkubli at matakasan yung Interpol Red Notice niya. Bukod dyan, may natuklasan pa ang mga ahente sa dayuhan. May law firm siya. May mga employed siya na abogado at kaya nakakapagtaka din paano siya nakapag-operate ng ganong law firm gamit yung kanyang fake na Filipino identity. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you do or anything you say can be and will be used against you in the court of law. Sa Clark, Pampanga, naaresto ang 2 ring Koreano na matagal nang wanted sa South Korea dahil sa pamibiktima sa kanilang kababayan sa illegal online gambling na ino-operate nila sa Pilipinas. Itong leader ng grupo na to ay nag-iimbita ng mga Korean nationals papunta dito sa atin upang magtrabaho sa kanilang illegal pogo operation. Kunwari, papangakuan nila ng malaking sweldo at legal na trabaho. Pagdating dito ay ikukulong nila upang magtrabaho sa kanilang illegal online gambling at voice phishing operation. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang mga arestadong dayuhan na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Alamin natin kung may iba silang kinasasangkutan na lokal na krimen at maaari din tayong makipag-ugnayan sa ibang local law enforcement agencies upang kasuhan nga itong isa for falsification of public documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ilang oras na lang ay malalaman na ang kapuso at kapamilyang magiging big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Athena Imperial. Athena? Nelson, ngayong gabi na nga ang inaabangang announcement ng Big Duo winner ng PBB Celebrity Collab Edition. Pero ngayong hapon pa lang ay nandito na sa New Frontier Theater ang mga fans ng PBB housemates na kanilang mga iniidolo. Bit-bit ang kanilang placards at tarpaulins para sa Big Four duos ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Hindi natinag ng masamang panahon ang mga taga-suporta nina Brent Manalo and Mika Salamanca o Breca, Charlie Fleming and Esnir o Charez, Ralph De Leon and Will Ashley o Rawi, AZ Martinez and River Joseph o Asver. Pasado alas 9 ng gabi, magsisimula ang programa para sa Big Night. Pero hapon pa lang, nag-aabang na ang supporters. Sa pagkatapos ng PBB Celebrity Collab Edition, feeling sepangs na agad ang mga kapuso host. Si Gabby Garcia. Iyak ako. Sad. Senti mode sa kanyang signing off PBB Celebrity Collab Edition update video. I'm Gabby Garcia, ang kapuso itlo ni Kuya, signing off this season. Ibinahagi niya rin sa IG ang kanyang favorite moments as PBB host. Ang kapuso It Girl host ni Kuya na pa This Is It.
Until next time naman, ang message ni Mavi Legaspi habang nasa labas ng bahay ni Kuya. Sa kanyang mahabang parting message, nagpasalamat siya sa opportunity na maging co-host. Aniya, this experience has been nothing but the best. Ang Big Four duos naglaban-laban para sa 1 million vote challenge. Ang duo na Breka ang nanalo sa first part ng challenge habang nanaig naman ang duo na Chares sa second part. Nelson, 3 oras na lang bago ang big night, kaya tumutok tayo dito sa GMA Integrated News para updated kayo sa showbiz happenings. Maraming salamat, Atina Imperial. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.